May 5 buwan na lang ang bibilangin bago ang Via Crucis. Pero wala pa rin katiyakan kung si Victor na ba ang susunod na Kristo. Hinahabol pa ngayon ng kontrobersya si Victor. Nadawit ito sa basag ulo ng kalaro niya sa Mahjong. Bumili yata siya ng sigarilyo. Sakto nagkita sila sa tindahan. Ngayon sinabi sa kanya na, pare, sinuntok ako nun eh. Gusto kong gumante, parang ganon. Pero yung sinabi naman ni Butong, biro lang. Bah, kung gusto mong gantihan, bahala ka. Basta't ako. Pag nakulong ka, akong dadalaw sa'yo. Na kasama ko daw yun na nakaibigan. Yung sagot ko eh. Pero kung alam ko dyan, kailangan mo nalalaman dyan. Baka mamaya, gulpihin din ako. Eh, hindi sa gulpihin, hindi akong tatakot eh. Baka mamaya, ikulong pa ako. Pansamantalang nilisan muna ni Victor ang kutud. Pero ayon sa biktima, hindi naman daw niya ipinablatter si Victor. Hindi ko naman sinahanap kasi wala naman siyang kasalanan sa akin. Ang may kasalanan sa akin, si Kati, yung pinalo ako, wala man kami pinagawa yan. Dapat magtanong muna siya kung anong nangyari. Basta't na lang pagkalipas ng 4 na araw, pinalo ako dito. Nakatalikod. Kasalukuyan daw nagtatago ang namalong kaibigan. Habang si Victor, sumasabit-sabit muna sa mga barkada sa Arayat. Tinulungan si Victor ng isang pinsan na makapagtrabaho sa isang peryahan. Dito na muna siya habang pinapalamig ang sitwasyon sa kutud. Kanya-kanyang krus ang ating pinapasan. Pero may kanya-kanya rin tayong daan para matunton ang solusyon at makaahon sa kalbaryong ating tangan. Si Carubel, ang maiahon sa kahirapan ng pamilya at makapagbigay inspirasyon sa mga nawawala ng pag-asa. Si Victor, ang mabura ang mansyang nakatatak sa kanyang pagkatao. At sa kutud, ang mapanatili ang isang tradisyong bumuhay sa kanila at maipasa pa ito sa mga darating na henerasyon. Kung hindi naman ako magiging Kristo, eh, ayos lang sa akin. Kasi yung panata ko, itutuloy ko. Tawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mula sa San Fernando, Pampanga, ako si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.